Minsan ba pumasok sa isip mo na maghanap ng pag-ibig sa dating app? Baka magbago isip mo dahil sa kwento ng lalaking to. Siya si Dane Kalungi. Tawagin nating Dane. Pinanganak noong December 23, 1982. Taga-US, Colorado. Dati siyang army member. Ilang taon din siya nag-serve sa bayan bago niya naisipang magretiro at mamuhay ng normal. Nagkaroon ng asawa at anak, pero after 10 years ay nakipag-divorce. Then, nagtrabaho siya sa isang pet store. Siguro pet lover siya. Ewan, di ko alam. Pero alam kong lover boy siya. One time, naghanap siya ng above sa dating site. Swipe siya ng swipe. Left, right, left, right. Hanggang sa makita niya ang super cute na Pinay. At nasabi niyang, "Uy, positive!" Ang Pinay ay si Jepsy Amaga. Tawagin natin Jepsy. Si Jepsy, taga Cebu, pinanganak noong November 23, 1992. Siya ay super cute and sweet and friendly. Nagkaroon siya ng kaibigang Pinay na taga Chicago. Wala akong mahanap na picture niya, so kunyari ganito itsura niya. Siya si Rene Ramos. Tawagin natin Rene. Tandaan nyo kasi magkakaroon siya ng magandang role mamaya. Anyway, si Jepsy mahilig din sa dating app. At nung makita niya si Dane, nasabi niya ding, "Uy, positive!" Dito na sila nagkausap, video call, ganyan-ganyan. At from Colorado, bumiyay si Dane papuntang Pinas para ligawan si Jepsy. Nung time na to, si Dane ay 34 years old at si Jepsy naman 24. 2017, na-approve ang fiancé visa ni Jepsy, kaya nakapunta siya ng United States. At noong July 27, 2017, nagpakasal na sila. Para kay Jepsy, ito na ang best love story. Bagong buhay. Living the American dream. Kaso dito na lumabas yung tunay na kulay ni Dane. Naging toxic ang relasyon nilang magkasawa, allegedly nananakit si Dane. Kaya in 2018, nag-file sila ng divorce. Pero ayon kay Jepsy, ay gusto naman niyang bigyan ng chance ang relasyon nila. Kaya siguro hindi ito na-finalize. Makaraan ng isang taon, March 20, 2019, pinikap ng isang Fort Carson soldier si Jepsy. Pangalan niya ay Travis. Di niya tunay na itsura. Nag-skr-skr sila pabalik sa barak si Travis sa Fort Carson at nagsagupaan sila. Around 9 p.m. naiuwi ni Travis si Jepsy sa kanyang apartment. Tapos, teka, nag-file sila ng divorce noong 2018. Pero hindi pa na-finalize. It means, kasal pa din sila ni Dane. So ito na nga, nakita ni Dane yung text messages ni Jepsy at Travis. So nag-away sila. Nagkasagutan, nagbangayan. Then, around 10:30 p.m., nakatanggap daw ng tawag ang 911. Kaso binaba agad yung call. At dito na nagdilim ang paligid ni Dane. May tumawag sa pangalan niya. Si Jepsy naman, tuloy pa din sa pagsasalita. Bigla niyang sinakal para tumahimik saglit. Yun nga lang, hindi niya namalaya na napatagal na yung pagsakal niya. At sa sobrang higpit ng pagkakasakal niya, nagtamo ito ng damage kay Jepsy. Nakita niya naghihirap si Jepsy at para hindi na maghirap, tinaluyan niya. Tapos tinago niya si Jepsy sa trunk ng sasakyan. Then, kinabukasan, hinatid niya yung anak niya sa school, allegedly. Then, dumiretso pa siya sa work. Nagtrabaho pa siya, day. After work, nag-drive na siya papunta sa isang remote area sa Florissant, Colorado. Naggukay siya na naggukay hanggang alas 3 na madaling araw at dito niya nilibing si Jepsy. Naalala niyo ba si Rene? Nagtataka siya kasi, hey, hindi nagpaparoon naman si Jepsy. Pero ramdam niya na may nangyaring masama kay Jepsy. Kaya noong April 4, 2019, nag-request siya ng welfare check sa mga polis. Agad namang rumisponde ang mga polis. Siyempre, wala silang nadat ng Jepsy sa apartment. Hiningi ng mga polis yung contact number ni Dane sa apartment manager. Tapos binigay naman. Tinawagan ngayon ni Officer Mati si Dane. Ang sabi ni Dane, March 27, umalis daw si Jepsy dahil magkaaway sila. At magmula nun, hindi na daw ulit sila nag-usap. Siyempre, hindi siya aamin. Sinabi din ni Dane kay Officer Matis na pumunta si Jepsy sa isang kaibigan na nagngangalan Gina. Tapos, tinawagan agad to ni Officer Matis. Siyempre, tinanggi naman ni Gina. Kasi ano bang malay niya dun? Lakas tama nito ni Dane no? Nabatrip na tong si Officer Matis. Kaya nag-execute siya ng search warrant sa apartment ni Dane. Pero, wala silang nakitang suspicious. Nagtaka lang si Officer Matis kung bakit wala nang gamit si Jepsy sa apartment. Ang sagot lang ni Dane, Tinapon ko na sa basurahan. at makalipas ang ilang araw, lumipad na si Dane papuntang California. April 16, nag-execute ng search warrant ang mga kapulisan sa sasakyan na nakalink kay Dane. Yun nga lang, wala ulit sila nakuwang ebidensya.
Paglipas ng ilang araw, nakuha na ng mga investigador yung data sa cellphone ni Jeffsy. Dito nila nalaman na merong kasagupaan si Jeffsy na sundalo sa Fort Carson. At hindi lang isa, dalawa. Ay. At isa nga dito si Travis. So, nalipat na yung atensyon kay Travis. Pero upon interview, napatunayan totoo lahat ng sinasabi niya, so cleared naman siya. Buti na lang. Paglipas naman ng ilang weeks, na-interview ng mga investigador ang ex-wife ni Dane, wala ako picture niya, so kunyari ito siya. Tatawagin natin siyang Elaine. Sa interview, sinabi ni Elaine na sa 10 years nilang pagsasama, sinakal siya ni Dane ng 5 to 7 times. At tumatagal ang pananakal ng 30 seconds to 1 minute. Agoy. Napatunayang totoo to kasi tumistigo ang twin sister ni Elaine. Siguro meron ding time na nagkamali si Dane. Year 2021, so 2 years na ang lumipas, pero di pa din nahahanap si Jeffsy. Yung nanay niya araw-araw nagpo-post online. Umaasang may magbibigay ng clue. Habang si Dane, andun sa California. Siguro masarap ang buhay, chill-chill lang. Kasi 2 taon na, pero wala pa ding ebidensyang makita na siya talaga ang suspect. Kaso, nung March 26, 2021, bumalik si Dane sa Colorado. Nakipag-meet siya kay Elaine. Di ko alam kung bakit, siguro may family matters kasi may anak sila. So, anyway, habang kumakain sila ng lunch, kukwentuhan sila, ganto, ganyan. Tapos siguro, napasarapan chika. Or pwede ding di na niya kaya yung bigat ng pakiramdam. Bigla niyang nasabi na siya ang tumapos kay Jeffsy. Siguro si Elaine. Okay. Pwede ding nawindang siya. 3 days after ng conversation, nireport ito ni Elaine sa mga investigador and noong April 3, nag-set up ang mga investigador ng nakarecord na tawag para makakuha ng impormasyon. Pumayag naman si Elaine sa plano. Dito na nga narinig at nai-record kung paano tinanggalan ng karapatang mabuhay ni Dane si Jeffsy. Then, after 2 months, June 16, habang on duty si Dane sa isang Air Force base sa New Mexico, inaresto siya ng mga pulis. Umamin na siya sa nagawang krimen. Ikinuwento niya ang mga pangyayari. Gusto lang talaga niyang patahimikin si Jeffsy saglit. Pero hindi niya namalayang natagalan at napuruhan na pala si Jeffsy sa ginawa niyang pananakal. Hindi niya raw gustong makita si Jeffsy na nahihirapan. Kaya winakasan na niya ang paghihirap ni Jeffsy. Naalala niya na humingi siya ng paumanhin kay Jeffsy bago niya nilagay sa kotse. Naalala rin niya na nagpanik siya habang naghuhukay sa masukal at liblib na lugar sa Florissant. At inabot siya ng 3 a.m. sa paghuhukay dahil mabigat at basa ang lupa. Marami siyang naalala sa mga nangyari. Subalit ang nakakalungkot dito, hindi niya maalala kung saan niya inilibing si Jeffsy. Year 2023, ang opisyal na hatol sa kanya ay guilty of first-degree murder at tampering with a human body. Pinatulan siya ng habang buhay ng pagkakabilanggo. Hanggang ngayon, hindi pa din nahahanap ang katawan ni Jeffsy. Sana mahanap.